Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 41, mga asasin. Sa silid, si Linfang ay nakaupo sa kanyang kama habang nagmumuni-muni ng mapayapa. Inilabas ni Linfang ang kanyang itim na espiritu at nakatutok sa pagsipsip ng chi na iniipon niya sa kanyang sarili. Ang kanyang pakiramdam ng pandinig kapag nasa ganitong estado ay higit sa mga ordinaryong cultivator. Kung gugustuhin niya noon ay naririnig pa niya ang sinasabi sa likod ng restaurant. Ito ay dahil sa kanyang konsentrasyon at sa kanyang itim na espiritu na nagpapalakas sa lahat ng kanyang mga pandama. Ang chi ng langit at lupa ay walang patid na tumagos sa katawan ni Linfang. Isang bahagyang nakikitang puting liwanag ang lumitaw. Ang chi ay parang isang malakas na hangin na maaaring maging bagyo anumang oras. Ito ang kanyang chi na lumalakas hanggang sa rurok ng ikasyam na chi layer. Siya ay naghihintay na malampasan ang bottleneck at magkaroon ng surge of power na muling sumugod sa kanya, at pagkatapos ay si Linfang ay maaaring makalusot sa ling chi layer. Magagawa niyang patayin ang mga sumasalungat sa kanya ng mas madali kaysa dati, gamit ang kanyang mga kasanayan at diskarte, maaari pa niyang patayin ng isang ikasyam na disipulo ng chi layer nang hindi man lang nila napapansin. Sa pagkakataong iyon, may mga anino sa labas na papalapit sa bahay panuluyan, malinaw na diretso ang tungo nila sa bahay panuluyan. Ang grupo ay agad na pumasok sa nang hindi napansin, gamit ang isang hindi kapanipaniwalang pamamaraan ng liksi, na ginawa silang parang mga multo na naglalakad sa karamihan. Lahat sila ay may dalang busog na gawa sa mga sungay ng baka. Ang lakas ng mga busog na ito ay pambihira. Ang mga magsasaka ng chi layer ay magkakaroon ng malaking lakas mula sa paggamit ng mga busog na sungay ng baka. Nasa pangalawang silid siya. Mabuti pang huwag mo siyang istorbohin. Magiging masyadong mahirap iyon. Mas magandang pangasiwaan ito ng tahimik hanggat maaari, sabi ng isa sa mga anino na nakatayo sa labas ng grupo. Ang anino ay may hawak na pamaypay na may balahibo sa kanilang kamay. Lahat sila ay mabilis na lumipat patungo sa pangalawang silid. Wala man lang nakapansin sa kanilang presensya sa loob ng inn. Ilang sandali pa, humigit kumulang 10 anino ang lumitaw sa harap ng pinto ng pangalawang silid. Sila ay sobrang maliksi at matikas, halos walang tunog na maririnig mula sa kanilang mga galaw. Halos walang makakarinig sa kanila, ang tanging nakakaalam sa kanila ay si Linfang na nakapansin sa kanila bago pa man sila makarating sa inn. Ang lakas ng mga anino ay iba-iba sa bawat tao at imposibleng sabihin ang kanilang mga lakas sa isang sulyap. Shish shish shish. Kinuha ng mga anino ang kanilang mga busog mula sa kanilang mga likuran, pagkatapos ay sa kaunting tunog na maaari nilang ibinagsak ang isang palaso sa busog at hinayla pabalik ang pisi ng pana. Apoy. Sas, sas, sas. Ang mga tunog ng mga palaso na tumutusok sa kahoy ay pumuno sa hangin sa loob ng bahay panuluyan, dahilan upang mapansin ng maraming tao ang tunog. Ang mga araw na ito ay napakalakas, kaya nabasag nila ang kahoy na pinto na bumukas at sa loob ng silid ay may isang kumalabog na sinundan ng isang gamulong na ingay. Terena, sigaw ng isa sa kanila na nangunguna sa pagpasok sa kwarto at tingnan ang resulta ng mga nangyari. Nang pumasok sila sa silid gayunpaman, walang kaluluwa sa paningin. Ang kahoy na kama na napakataas ng kalidad ay nasira ng mga araw. Sa kama ay may hugis tao na gawa sa iba't ibang materyales, ngunit walang tao doon. Dalawa sa mga anino ang nagkusa na lumipat ng mas malayo sa silid habang nananatiling mapagbantay sa lahat ng oras. Biglang, isang sumisipol na tunog ng isang espada na tumatabas sa hangin ay maririnig na sinundan ng isang nakakatakot na dumadagandong na kulog. Ang tanging makikita sa loob ng kadiliman ay isang hanay na mga walang awa at uhaw sa dugo ng mga mata na nakatingin sa mga anino. Ang malamig na ilaw na pilak ay kumislap sa hangin, ito ay isang espada. Umalangaw sa hangin ang dumadagandong na kulog. Dalawang nakakakilabot na hiyawan ang maririnig mula sa loob ng silid. Ang dalawang anino na sa una ay lumipat ng mas malalim sa silid ay bumalik sa paningin. Sa pagkakataong ito sila ay mga bangkay na gumugulong sa lupa, pabalik sa grupo. Sa sandaling pumasok ang mga taong ito sa inn, alam na ni Linfang na narito sila. Siya ay orihinal na nagbigay ng kaunting pansin sa kanila at walang pakialam kung ano ang kanilang negosyo. Para siyang ulirat sa kalagitnaan ng kanyang pagsasanay. Nang marinig niyang dumating ang mga ito sa harap ng kanyang silid, mabilis siyang nakabawi at naunawaan ang sitwasyon. Tila darating ang mga ito para patayin siya. Si Linfang ay nagtatago sa loob ng silid, malayo sa pintuan upang hindi matamaan ng mga palaso. Nakasandal siya sa pader kanina. Pinili niya ang dingding na isang patay na anggulo, kaya walang pagkakataon na gumamit ng pana upang hampasin siya doon. Imposible rin na makita siya ng iba mula sa labas. Maginhawa rin iyon dahil kaya niyang tambangan ang kaaway mula sa loob ng kadiliman. Nang makita ni Linfang ang kapangyarihan at lakas ng araw na tumago sa silid, itinuring ni Linfang ang kanyang sarili na napakaswerte na una niyang napansin ang mga ito. Kung si Linfang ay hindi nagtago sa loob ng dead angle na iyon, siya ay agad na nabaril ng mga araw. Ngunit habang isinasaalang-alang ang kanyang swerte, ang puso ni Linfang ay napuno din ng layuning pumatay. Ang kanyang katawan ay nag-uumapo sa isang mamamatay tao na aura na ginawa siyang tila isang sinaunang gaagawan na hayop. Kaya naman nakapatay agad siya ng dalawang tao, hindi niya napigilan ang ganang pumatay. Parang may demonyong naghihintay sa anino. Halika, ang aking espada ay hindi pa nakakatikim ng sapat na dugo. Sabi ng isang uhaw sa dugo na boses mula sa loob ng kadiliman. Mahigpit na hinawakan ni Linfang ang kanyang espada at biglang nawala ang kanyang anyo. Dalawang sigaw ang narinig mula sa labas ng kwarto.
Ginamit ni Lin Fang ang kanyang Moonlight Feather Agility para lumipat sa labas at patayin ang dalawa sa mga asasin na nakadama ng kaligtasan sa labas. Habang ang iba pang mga asasin sa labas ng silid ay nakatingin sa nangyari na may nakakatakot na ekspresyon, ginamit ni Lin Fang ang pagkakataon na tumalon sa bintana. Habulin mo siya. Sigaw ng isa sa mga asasin na nangunguna habang halatang galit sa sitwasyon. Tulad ng mga mabangis na hayop, tumalon sila mula sa bintana, bawat isa ay may uhaw sa dugo sa kanilang mukha. Isang maulan na gabi at hindi natural na madilim dahil nakaharang ang mga ulap maging ang liwanag ng buwan. Kung ang mga cultivator ay walang ganoong kahangahangang paningin, halos hindi nila makikita ang kalsada, lalo na kapag tumatakbo ng buong bilis. Gayunpaman, hindi nito naimpluwensyahan si Lin Fang. Salamat sa kanyang itim na espiritu, mayroon siyang kamanghamanghang mga pandama na higit sa iba sa kanyang antas. Ang kanyang 5 pandama ay lubhang matalas at talamak. Nakikita niya ang daan ng malinaw tulad ng nakikita niya sa araw. Ang mga taong sumusunod sa kanya ay palapit ng palapit sa bawat segundo. Napuno ng hangin ang ingay ng kanilang mga paa na tumatak sa basang lupa. Ang grupo ay napakalaki para sa isang tao. Lamang. Whoosh, ang arrow ay lumipad lampas kay Lin Fang na may tunog ng paghiging. Hindi kalayuan sa kanyang tainga, ang hangin mismo ay napunit sa puwersang nilikha mula sa palaso. Ang nagpaputok ng arrow na iyon ay umabot na sa ika-9 na layer ng chi. Ang kanyang kapangyarihan ay maihahambing sa kapangyarihan ni Liu Fei. Lahat sila ay malayo sa pagiging mahina. Nag-isip si Lin Fang habang ang panginginig ay dumadaloy sa kanyang gulugot. Si Liu Fei ay nasa ika-9 na layer ng chi at siya ay napakalakas. Bukod dito, mayroon din siyang napakalakas na arrow spirit. Ang pagbanggit kung gaano kalakas ang kanyang mga palaso ay walang kabuluhan, ito ay malinaw sa sinumang nakaranas nito. Higit pa rito, ang mga sumusunod kay Lin Fang ay may kapangyarihang maihahambing sa kapangyarihan ni Liu Fei. Sila ay makapangyarihan at napakahusay na sinanay. Hindi akalain ni Lin Fang na may mga taong darating para patayin siya sa kalagitnaan ng gabi, bakit gusto nilang kitilin ang kanyang buhay. Whoosh, whoosh, ang isa pang dalawang palaso ay lumipad sa kanyang ulo. Paunti-unti siyang kumbinsido na magagawa niya. Patuloy na iwasan ang mga palaso kung magpapatuloy ito. Hindi lamang napakalakas ng mga taong ito ngunit tila. Nakatanggap din sila ng may sensinang pagsasanay sa archery. Napakataas ng kanilang katumpakan sa pagbaril. Kung may isang depekto sa kanyang footwork, kung bibigyan niya sila ng isang pagkakataon, isang arrow ang maaaring pumatay kay Lin Fang. Hindi ito gagana sa ganitong paraan. Kung magpapatuloy pa ako sa ganito, maubos ako nang wala na akong lakas. At madali nila akong matatapos. Isip ni Lin Fang habang umiiwas sa isa pang palaso. Pakiramdam niya ay wala na. Siyang pag-asa. Sa totoo lang, ang lahat ng mga taong ito ay tila nasa ika-9 na layer ng chi. Bukod, maaari nilang gamitin ang kanilang mga busog hanggang sa panto ng pagiging perpekto at sila ay nagtatrabaho sa isa't isa sa perpektong pagkakatugma. Parang gumagalaw pa sila sa forma sayon. Kahit na mas mahusay si Lin Fang sa paggamit ng agility techniques kaysa sa kanila, tila imposible para sa kanya na humiwalay sa grupo ng mga asasin na iyon. Ang mga paa ni Lin Fang ay tumalsik sa basang putik at ang kanyang mga damit ay natabunan ng isang layer ng putik. Malakas pa rin ang ulan tulad ng dati. Ang mga damit ni Lin Fang ay basang-basa. Mabilis na umiwas si Lin Fang sa gilid upang maiwasan ang isa pang arrow. Bigla siyang huminto at saka lumingon sa isang kisap mata. Inilalantad ang kanyang magulo hitsura. Triksi ng balahibo ng moonlight. Mamatay. Sa isang iglap, hindi lang tumigil si Lin Fang sa pagtakbo, ngunit ginamit din niya ang kanyang agility technique para bumalik sa direksyon ng mga humahabol sa kanya. Mahusay na ginamit ni Lin Fang ang kanyang espada na kumikislap sa kadiliman, maririnig ang dumadagandong na kulog na nanginginig sa kapaligiran. At sumanib sa malakas na ulan sa perpektong pagkakatugma. Nagsimula ng damaloy ang dugo sa lupa, ang tubig ulan sa lupa ay namumula sa dugo. Ang mga anino na tumatakbo patungo kay Lin ay hiniwa ng walang pagsasaalang-alang. 5 sa mga asasin ay pinugutan ng ulo ni Lin Fang sa isang maayos na welga. Ang natitirang mga asasin ay mabilis na umatras ng 10 metro. Ang kanilang maingat na mga mata ay nakatitig kay Lin Fang. Napakapuyat pa rin nila. Lahat sila ay bata pa at mula sa simula ng labanan, napatay na ni Lin Fang ang isang malaking bilang sa kanila. Pinanood ni Lin Fang ang mga galaw ng grupo sa mga patak ng ulan. Ang isa sa mga taong iyon ay nakasuot ng itim na rain cape at may hawak na folding fan sa kanyang kamay. Lan. Hi. Tumingin si Lin Fang sa kanya, nang may malamig na tingin. Ang folding fan na iyon, fan na naalala niya, fan ni Lanhai. Sinulyapan niya silang lahat, malamig na ngumiti at sinabi. Napakaraming namumukontinging cultivator, iilan lang ang mga angkan ang may napakahusay na tao sa Yangzhou City ngunit kung isasaalang-alang kung ilan ang dumating para sa akin, mayroon ba talagang namumukontinging sa gayong angkan? Sina Lanhai ay kalmadong nakatayo sa gitna ng grupo nang marinig niya ang mga salitang ito, hindi niya napigil ang umungon ng galit na galit. Sinasabi nilang lahat na ang anak ni Linhai ng Lin Clan ay isang basura. Ang Lin Fang na alam ko ay hindi isang basura, siya ay isang tunay na henyo, kayang umangkop sa lahat ng uri ng mga sitwasyon, siya rin ay napakatalino. At maparaan. Sayang naman iyon. Sayang naman na. Ano? Sabi ni Lin Fang nakakalungkot na ikaw ay isang tunay na henyo, ngunit walang makakaalam. Sinabi ni Lanhai na may masamang ngiti. Kahit na ikaw ay isang henyo, ito ay walang silbi kapag ikaw ay patay na. Sa iyong pagkamatay ay mawawala ang bahid ng reputasyon ni Lan Fang.
Kaya galit sa akin si Lanfang dahil sa isang maliit na insidente, dahil itinuro ko ang kanyang mga pagkakamali. Kaya ipinadala niya ang makapangyarihang mga tropa ng Yangzhou City upang habulin at patayin ako ng palihim. Ang tono ng boses ni Linfang ay malinaw na nanunuya sa kanila. Ang mga taong ito ay mahusay na sinanay. Hindi sila ordinaryong magsasaka. Nang tingnan silang mabuti ni Linfang, malinaw niyang naunawaan na sila ang mga tropa ng Yangzhou City. May isang bagay na hindi maintindihan ni Linfang. Sina Lanfang ang kauna-unahang hindi nirerespeto at binaliwala si Linfang, kaya naman pinawalan niya ito ng mukha. Gayunpaman, sulit ba ang insultong iyon sa pagpapakilos niya sa mga tropang lungsod para patayin siya? Tila hindi inaasahan ni Linfang na gagamitin ni Lanfang ang kanyang katayuan at kapangyarihan para itapon siya ng lihim. Alam mo ba kung gaano kagalang at kagalang-galang si Prinsesa Nalan? Siya ay mayroong napakataas na katayuan. Sa tingin mo ba may karapatan kang hiyain siya? Kahit na mamatay ka, hindi ito magiging sapat na parusa sa hindi paggalang kay Prinsesa Nalan. Sinabi ni Nalanhay sa malakas na boses na may walang malasakit na tono, na para bang lahat ng sinabi niya ay ganap na lohikal. Prinsesa Nalan. Kagalang-galang at kagalang-galang. Tumisi si Linfang. Kahit na siya ay anak ng pinunong Yangzhou City, hindi rin siya nito binigyan na rapat ang maging ganoon ka-arrogant at mapagmataas. Hindi akalain ni Linfang na si Lanfang ay yumuko ng napakababa para gamitin ang kapangyarihan ng kanyang ama para ayusin ang isang maliit na sama ng loob. Nakita niya si Linfang bilang isang langgam, ang kanyang pagkatao ay kasing bunok ni Linchen. Gusto mo akong patayin? Magsisimula na ba tayo? Ang itim na espiritu ni Linfang ay lumitaw sa kanyang tikuran. Sa gitna ng espiritong iyon, ang espiritu ay walang chi at walang tunog, marami ang hindi man lang napansin. Na inilabas niya ang kanyang espiritu. Kinailangan ni Linfang na bigyang pansin ang bawat pag-atake dahil ang bawat isa ay nakamamatay, isang maliit na pagkakamali ang magbubuwis ng kanyang buhay. Ang madilim na espiritu ni Linfang ay tila tumingin sa paligid na parang may sariling mga mata. Ramdam ni Linfang ang lahat ng nakapaligid sa kanya, kabilang ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Walang makatakas mula sa sentido ni Linfang sa sandaling iyon, nararamdaman niya ang kahit kititing na paggalaw sa loob ng hangin. Whoosh, isang araw ang lumipad sa tainga ni Linfang, sa sobrang lapit ay halos tumama ito. Hindi naman talaga nagulat si Linfang at naiwasan niya ito ng madali na naging dahilan para bahagyang nabigla ang bumaril ng palaso. Sa dilim ng gabi, ang kanyang mga mata ay kalmado at mamamatay tao, para siyang isang mabangis na hayop na nakatingin sa biktima nito. Ang walang kapantay ng martial god, unang yugto. Kabanata 42, Kadiliman ng gabi. Inilabas ni Linfang ang kanyang itim na espiritu at hindi niya alam kung gaano siya kasama ang tingin sa sandaling iyon. Siya ay kalmado at nagkalkula, nakatitig sa mga mata na puno ng walang emosyon. Ang cultivator na nagpaputok ng palaso ay natigilan sa nakakatakot na titig. Si Linfang ay tila kalmado at sa parehong oras ay mamamatay tao, sa ilalim ng ganoong sitwasyon paano naging kalmado. Si Linfang ay humakbang pasulong at ginamit ang Moonlight Feather Agility. Si Linfang ay agad na nasa harap ng isang grupong mga tao, na ginagawang hindi nila magamit ang kanilang mga busog sa ganoong kalayuan. Ang mahabang espada habang hinihiwa ito sa hangin ay gumawa ng kakilakilabot na ingay ng panagoy. Itinutok ni Linfang ang kanyang espada sa kanila at ang bawat hampas ay mas tumpak kaysa sa huli. Sa bawat galaw niya ay umiiwas siya sa isang atake at hinaharangan ng isa pagamit ang kanyang espada. Galit na galit ang lahat. Hindi lang siya mahinahon na umiiwas sa kanilang pag-atake, ngunit napatay na rin niya ang napakarami sa kanila. Ngayon ay hindi na nila magamit ang kanilang mga busog, dahan-dahan silang itinutulak pabalik. Bitawan mo ang iyong espiritu at patayin siya. Galit na sigaw ni Nalanhay ngunit hindi niya napigil ang umatras. Nang dumating si Linfang sa harapan nila, siya ang pinakakinatatakutan sa lahat, nang tumingin siya. Sa mga mata ni Linfang ay nakita niya ang napakalaking hangarin na pumatay, ngunit ang mas nakakatakot ay kung gaano siya kakalmado. Tumibok ang puso ni Nalanhay, nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Nang marinig ng lahat ang Nalanhay, lahat sila ay sumulong at pinakawalan ng kanilang espiritu. Ang gabi ay napakadilim ngayong gabi ngunit naglabas na ang maraming espiritu ay agad na nagsindi sa lugar na may prismatic na liwanag. Ang isang asasin na may espiritu ng baging ay nagawang makalusot sa likod ni Linfang. Ang espiritong iyon ay nagbigay sa cultivator nito ng katawan na nababaluktot at malakas. Kapag ang lakas ng cultivator nito ay naging sapat na, magagamit niya ang kanyang espiritu ng baging upang higpitan ng mga kaaway. Ang katawan ng mga magsasaka ay magiging parang baging, halos walang buto at nakapagpalit ng anyo. Napapaligiran siya ng mga baging na kumakalat at umaabot sa buong kapaligiran. Tila hindi ito sumunod sa isang tiyak na tilapon, ngunit ligaw at walang kibo. Nang makita ng cultivator na ang kanyang kamay ay halos nakahawak kay Linfang, isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kaagad pagkatapos, nang tila'y pinagmamalaki ng mamamatay tao ang kanyang sarili, isang pilak na liwanag ang lumitaw sa hangin at tumagos sa kanyang mata at sa likod ng kanyang bungo. Ang kanyang katawan ay nalalayan ng espada na pasimpleng tumagilid pababa at ang ulo ng mga asasin ay dumausdes pababa sa espada, hanggang sa tuluyan na itong matanggal. Ang pag-atake ng espada ay napakatumpak, napakabilis at walang kamali-mali na nakakatakot. Walang kahit isang oras ng nasayang na enerhiya o hindi kinakailangang paggalaw. Napatay niya ang magsasaka na iyon sa isang welga, sa isang nakakatakot na paraan. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay nanatiling kalmado pa rin si Linfang habang pinagmamasdan niya ang nakasandong ulo na dumula sa kanyang espada.
Hindi tumigil si Lin Fang at sa halip ay ginamit niya ito sa kanyang kalamangan para umatake. Ang espada ni Lin Fang ay tumatawid sa kalangitan sa gabi na parang bulalakaw. Isa pang daloy ng dugo ang tumalsik sa hangin, isa pang tao ang bumagsak na patay. Habang ang liwanag ng buwan ay tumagos sa mga ulap at ang madilim na gabi ay naliwanagan, tila isang mundo ng dugo. Ang mga cultivator na ito ay nasa ika-8 at ika-9 na layer ng Qi. Sa bawat pag-atake ni Lin Fang, halos imposible para sa kanila na makaiwas sa isang strike at ang bilis at katumpakan ni Lin Fang ay perpekto. Wala silang magawa para labanan ang gayong halimaw. WHOOM. Isang mabigat na meteor na parang bagay ang bumagsak sa hangin patungo sa ulo ni Lin Fang. Kung hahayaan niyang tamaan siya, maaaring hindi siya mamatay, ngunit hindi niya magagawang manalo sa laban na ito at mapapatay dahil doon. Ang kanyang buhay ay nagbabalanse sa isang manipis na linya. Sa tingin mo hahayaan kitang umiwas. Sa sandaling sinusubukang umiwas ni Lin Fang, isang sibat ang tumutusok sa hangin at nakaharang sa kanyang pagtakas, ang sibat ay napakalakas. Sabay-sabay siyang inaatake mula sa harap at likuran. Ito ay isang diskarte na binuo sa pamamagitan ng labanan at pag-target sa tiyak na kamatayan ni Lin Fang. Malakas na sumigaw si Lin Fang, pagkatapos ay inihagis niya ang kanyang mahabang espada sa hindi kapani-paniwalang bilis, ang espada ay tumagos sa hangin at sa wakas ay bumagsak ng malalim sa sibat na humahampas sa dibdib ng kalaban. Nakatayo doon ang asasin na may hindi makapaniwalang mga mata habang nakatingin sa ibaba upang makita ang espadang tumutusok sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay isa itong bangungot, hindi ito maaaring maging katotohanan. Hindi niya akalain na maglalakas loob si Lin Fang na magtapon ng armas at gamitin ito para patayin ang isa sa mga umaatake. Si Lin Fang ay nasa ika-9 na layer ng Qi at mas malakas kaysa sa bawat isa sa kanila. Gayunpaman, malinaw na nahihigitan siya ng marami. Isa lang sa kanila ang kailangan maabot si Lin Fang at siya ay malubhang masugatan. Ang mga pinsalang ito ay maaaring magdulot ng buhay ni Lin Fang. Si Lin Fang ay dapat na maging mapagbantay at napakadepensiba, gayunpaman, itinayan niya ang kanyang buhay sa huling sugal na iyon. Itinapon ni Lin Fang ang kanyang espada para sa kapakanan ng pagpatay sa isa pa sa grupo. Nakakatakot na masaksihan ang gayong pagwawalang bahala sa kanyang sariling buhay, na may kalmado at mapagkwentadong mukha. Nakatitig lang kay Lin Fang ang may espadang malalim sa dibdib. Ito ang kanyang mga huling sandali at gusto niyang panoorin kung paano mamamatay si Lin Fang habang bumagsak ang bulalakaw sa kanyang ulo. Swish na puno ng katahimikan ang kapaligiran. Si Lin Fang ay may hawak na isang makinang na espada. Hindi pa rin nakakarating ang bulalakaw sa destinasyon nito. Sa halip ang cultivator na may espiritu ng bulalakaw, ang kanyang ulo ay pinalipad sa hangin, ganap na inalis sa kanyang katawan. Ginagamit ni Lin Fang ang kanyang malambot na espada at sa sandaling ito ay basang-basa siya sa dugo. Ito ang aking kapalaran. Pumikit ang kanyang kalaban at bumagsak ang kanyang katawan sa lupa kasabay ng malakas na kalabog. Bumagsak mula sa himpapawid sa lupa ang ulo ng pinugutan ng ulo kanina. Nakatingin ang lahat, natigilan na parang tumigil ang oras. Tinatanong nila ang kanilang sarili kung sino ang nakaligtas sa huling hampas ng espada. Paghuhubad ng espada. Sa sandaling nahugot ang espada, pinalipad ang ulo ng mga kalaban. Paano? Makikipagkompetensya ang mga cultivator ng ika-9 na layer ng Qi sa isang lakas at kapangyarihan tulad ng ginawa ng kasanayan sa sword unsheathing. Nakalimutan ng mga kalaban na umatake ngunit hindi nakakalimutan ni Lin Fang. Sunod-sunod na mga kislap ng liwanag ang lumitaw habang si Lin Fang ay naglaslas sa hangin. Ang bawat liwanag ay sinasabayan ng agos ng dugo. Ang kasalukuyang tanawin ay isang tanawin ng dugo. Ang bawat hampas ng kanyang espada ay umabot sa target, ni isang galaw ay hindi nasayang. Ang bawat welga ay tumpak at nakamamatay. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Lin Fang ang kahulugan ng awa. Bukod sa pagiging kalmado, habang naliligo siya, sa mundong ito ng dugo at kinukuha ang buhay pagkatapos ng buhay, wala siyang pakialam. Tiningnan ni Nalanhay ang bawat bangkay habang nahulog ito sa lupa, sunod-sunod na katawan ang bumagsak sa lupa sa ulan ng dugo. Siya ay nanginginig at ang kanyang isip ay gustong tumakbo ngunit ang kanyang mga paa ay masyadong mahina. Ang bawat katawan ay kumakatawan sa isang cultivator sa itaas ng 8 Qi layer at mayroon na ngayong 12 ng mga katawan na nakakalat sa lupa. Kinakatawan nila ang malakas na potensyal sa Yangzhou City at partikular sa angkan na kumokontrol sa lungsod. Sa sandaling iyon, lahat sila ay nakahandusay na patay sa lupa at nalaglag na kasingdali ng dayami. Lahat sila ay sunod-sunod na pinatay ni Lin Fang. Ang lahat ng mga taong ito ay mga taga-suporta ng Nalanhay at nag-ambag sa kanyang tagumpay. Napatay ni Lin Fang ang napakaraming talento na kabilang sa kanyang angkan, ito ay isang mapang wasak na dagok. Ano ang dahilan kung bakit nakamamatay ang espada ni Lin Fang? Ano sa mga mata ni Lin Fang ang labis na natakot kay Nalanhay? Dahil ba sa mukha siyang kalmado? Mukhang sanay na si Lin Fang na magkatay ng mga tao na parang mga baka. Lalong tumitindi ang pagsipon ng kanyang espada na tumatama sa hangin hanggang sa bawat sipon nito ay tila huminto ang ulan. Ang buong kapaligiran ay napuno ng sword Qi at walang puwang para sa anumang bagay. Ang napakalakas na Qi ay lumalakas din sa bawat pag-atake. Takbo. Si Nalanhay na natakot ng hindi makapaniwala ay bumalik sa realidad. Isa lang ang naisip ni Nalanhay. Ilayo siya at ang kanyang angkan sa demonyong iyon hanggat maaari. Nang walang pag-aalinlangan, tumalikod si Nalanhay at nagsimulang tumakbo. Gusto mo bang umalis ngayon? Hindi mo ba naisip na medyo huli na ang lahat? Sabi ng malamig na boses na tila mismong kadiliman ang nagsasalita. Biglang tumigil ang tunog ng pag-atake ng espada. Tanging ang tunog lamang ng mga hakbang ni Lin Fang sa basang lupa ang maririnig pa rin.
Splash 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 tumigil sa paglalakad si Nalanhay at lumingon. Nakatitig siya ng harapan kay Linfang. Ang kanyang mukha ay baluktot at pangit. Pinipilit niyang ngumiti pero nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi at ang mga ungol ay lumabas sa kanyang bibig. Linfang, alam mo na wala itong kinalaman sa akin. Ang batang Miss ang nag-utos sa amin na patayin ka. Kumilos lamang ako sa ilalim ng utos dahil ito ay aking tungkulin, wala nang iba pa. Alam ko, sabi ni Linfang habang tumatango na nagbabalik ng pag-asa kay Nalanhay. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong alisin ang aso sa kanyang paghihirap, kung hindi ay patuloy itong mapipilitan na gawin ang mga bagay na ito ng kanyang amo kaagad pagkatapos, nakita ni Nalanhay ang isang maliwanag na pilak na liwanag na kumikislap sa hangin at ito na ang huling bagay. Nakita niya. Ang kanyang ulo ay malinis na tinanggal sa kanyang katawan. Nang makita ni Linfang ang pagbagsak ng Nalanhay, nanatili siyang walang ekspresyon. Tumingon siya at nakita niya ang tambak ng mga bangkay. Mayroong 12 ng mga bangkay na nakahandusay sa lupa. Ang lupa ay kinulayan ng pula ng dugo. Wala siyang oras para huminto, sa halip ay nagsimula siyang maglakad sa malayo. Nalanfang. Isang mahinang boses ang umalangaw sa dilim ng gabi at tila gumagalaw ang dilim. Hindi alam ni Linfang kung gaano katagal siyang naglalakad. Dumating siya sa isang teritoryong hindi kontrolado ng sinuman. Umupo siya sa pagninilay sa lupa. Ang kanyang katawan ay sumisipsip ng chi ng langit at lupa at sabay na nilalabas ito mula sa kanyang katawan. Ang chi sa paligid ng katawan ni Linfang ay naging isang kumikinang na diwa. Parang aura ang bumalot sa kanyang katawan. Ang kanyang madilim na espiritu ay gumugulo sa paligid. Alam ni Linfang na malapit na siyang makapasok sa layer ng Lingchi. Sinabi na ang espiritu ay bahagi ng kaluluwa ng isang tao. Ang kaluluwa ay maaaring magbigay ng maraming natatanging kakayahan. Habang nakaupo sa lupa, malakas na nanginginig ang mga kilay ni Linfang. Sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam si Linfang ngunit hindi niya ito may larawan. Parang may tumatawag sa kanya. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Linfang ng matinding sakit sa buong katawan. Alam niyang dumating na ang pinakamapanganib na sandali. Ang mga may napakalakas na determinasyon lamang ang nakapagpagising sa kanilang espiritu. Alam ng lahat na sa kontinente, nang walang matinding paghahangad at determinasyon, ang espiritu ay hindi magising. Lalong lumakas ang sakit. Pakiramdam ni Linfang, ang kanyang kaluluwa ay pinupunit, hiwa-hiwa, pira-piraso. Si Linfang ay labis na nagdurusa kaya napakagat siya sa kanyang mga labi na nagsimulang damaloy ang dugo. Napakasakit, paano ito magiging napakasakit? Pinaliit ni Linfang ang sandali ng paggising ng espiritu. Hindi niya akalain na ganito pala kasakit. Halos mamatay na siya sa nakaraan. Ang sakit na dinanas niya noon ay walang katumbas sa paggising ng espiritu. Ang sakit na ito ay hindi makatao. Unti-unting tumigil ang ulan ngunit hindi napansin ni Linfang. Basang-basa pa si Linfang ngunit hindi siya sigurado kung dahil ba sa ulan o dahil sa pawis. Ang alam lang niya ay masakit ang katawan niya. Sumigaw si Linfang ng napakalakas. Ang sakit ay hindi tumigil. Isang mas matinding sakit ang sumalakay sa kanyang katawan. Ang kaluluwa ay napunit ng higit pa kay dati. Hinihiling nito na sana ay mamatay na siya at wakasan ang kanyang pagdurusa. Kung hindi ko kayang tiisin ang sakit na ito, hindi madyay gising ang aking espiritu. Kailangan kong ipagpatuloy ang pang-api ng iba tulad noong kinailangan naming umalis ng aking ama sa Lin Clan. Si Lin Chen o ang Nalan Clan ay patuloy na gagawa ng mga pagtatangka sa aking buhay. Ang paulit-ulit na kahihiyan na ito ay hindi matiis. Ang isang tao ay maaari lamang tumagal ng labis na kahihiyan at panghihinayang. Si Linfang ay nagtiyaga at patuloy na iniisip ang tungkol sa kanyang ama at ang kahihiyan na kanyang natanggap. Walang makakapidya sa kanya sa sandaling iyon, walang makakapidya sa kanya na maging mas malakas, kahit na ang mga Diyos. Ang sakit ay hindi nagawang mawalan ng pag-asa at determinasyon. Si Linfang. Tila ang lakas ng loob ni Linfang ay talagang handang mawala ang sakit. Si Linfang ay naging mas nakakarelax din sa kanyang puso. Ang kanyang espiritu ay dapat na magising ng walang anumang problema. Aaaa. Tuldok. Aaahhhhhh. Sumigaw si Linfang na may walang katulad na kalupitan. Biglang nanginginig si Linfang mula ulo hanggang paa. Isang sakit na walang katapusan na mas malakas kaysa sa dati niyang pinagdaanan hanggang sa sandaling iyon ay sumalakay sa kanyang katawan. Napapikit si Linfang at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang pitong, siwang ng ulo, mata, tenga, butas ng ilong at bibig ni Linfang ay dumudugo. FCK. Hindi ako pwedeng pumunta ng ganito. Nagmura si Linfang. Kaagad pagkatapos, si Linfang ay bumagsak na walang buhay sa sahig. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 43, isang bagong simula. Si Linfang ay nahulog sa isang panaginip na parang estado. Sa ganitong panaginip, ang kanyang kaluluwa ay naalis sa kanyang katawan. Ang kanyang kaluluwa ay lumulutang sa walang katapusang kadiliman, tila isang mundong gawa lamang ng kadiliman. Sa madilim na mundong ito, walang palatandaan ng buhay. Hindi alam ni Linfang kung gaano katagal ang kanyang kaluluwa ay nakulong sa loob ng kadiliman. Mayroon lamang isang ilaw sa loob ng kadiliman, ito ay isang maliit na nagniningning na liwanag na nakakabighani sa kanya. Napakamangha-mangha. Habang lumalapit si Linfang sa liwanag na iyon, lalo itong lumiliwanag at lalo itong gumanda. Nalaman niyang ang liwanag ay umaabot sa walang katapusang kadiliman at imposibleng maabot. Ang liwanag ay nakabuo ng spiral sa itaas ng kanyang ulo at naging napakapamilyar na hugis, hinubog nito ang sarili bilang isang libro. Tila ang chi ng buong universo ay nasa loob ng aklat na ito at naroon na mula ng likhain ng universo.
Ang aklat na ito ay tila naglalaman ng lahat ng impormasyon ng buong universo mula pa noong simula ng panahon mismo. Tinitigan ni Linfang ang aklat na parabang ito ay isang mahalagang regalo na ibinigay sa kanya ng universo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang nakakabighaning liwanag. Nang buksan ni Linfang ang libro at tumingin sa loob, nakita niya ang walang katapusang mga salita na dumadaloy sa mga pahina. Ang daloy ng mga salita ay nagsimulang damaloy mula sa pahina at sa katawan ni Linfang, tila ang lahat ng impormasyong nakatala sa loob ng aklat ay hinihigop sa katawan ni Linfang. Boom! Isang tunog ang umalangaw sa hangin, parang sumabog ang katawan ni Linfang dahil sa dami ng impormasyong nasisipsip sa kanyang balat. Hindi mapigilan ni Linfang na mapaupo sa lupa. Siya ay bumalik mula sa mundo ng kadiliman at napaupo sa sahig. Madilim pa rin ang gabi at bumuhos ang malakas na ulan mula sa langit, tila halos walang oras na lumipas habang nasa loob siya ng dilim na iyon. Paano niya mahahanap ang napakagandang aklat na iyon na naglalaman ng gayong impormasyon? Paano niya maibabalik ang sagrado at kahanggahangang liwanag sa loob ng kadiliman? Huminga ng malalim si Linfang. Nanginginig ang katawan niya sa sakit, matagal nang lumampas ang katawan niya sa limitasyon sa sakit na kaya niyang tiis. Gayunpaman, buhay pa rin siya at salamat sa sakit na iyon, nakita niya ang isang mundo ng kadiliman na tila naglalaman ng mga lihim ng universo. Noong nagdurusa si Linfang sa pagpapahirap kanina, talagang inisip niya na mamamatay siya sa sakit ng pagkawasak ng kanyang kaluluwa. Ang sakit ay higit pa sa anumang naramdaman niya sa mundong ito, paanong ang isang tao ay magtitiis ng ganoong sakit. Ang sakit ay napakatindi na siya ay talagang bumagsak at halos mamatay. Kailangan bang dumanas nga ng sakit at paghihirap ang ibang tao kapag sinubukan nilang gisingin ang kanilang espiritu? Nakatingin si Linfang sa kalaliman ng kadiliman ng gabi. Hindi niya maintindihan kung gaano karaming mga tao ang nagising sa kanilang espiritu sa sobrang sakit, talagang naniwala siya sandali na siya ay namatay. Kahit na hindi inisip ni Linfang na siya ay likas na matalino o may talento, mayroon siyang kaunting tiwala sa kanyang sariling kapangyarihan. Hindi niya maiwasang isipin kung paanong ang mga taong mas mababa ang kalooban kaysa sa kanyang sarili ay nakayanan pa ang kalahati ng sakit na tumama sa kanyang katawan. Nang sinusubukang gumising ng kanyang espiritu, napuno siya ng 3 mga yugto ng walang katapusang sakit na sumalakay sa kanyang katawan at Jin o Taigat ay ang kanyang kaluluwa. Sa bawat oras na siya ay naiipit sa sakit, ito ay mas matindi at nakakatakot kaysa dati. Sa huling yugto, ang sakit ay sobrang nakakatakot na ang kanyang katawan ay talagang bumagsak, habang ang kanyang isip ay maaaring magtiis, ang kanyang katawan ay bumagsak sa sakit. Salamat sa kanyang determinasyon at walang katapusang paghahangad, natitiis niya ang sakit ng mas matagal kaysa sa dapat kayanin ng kanyang katawan. Kaya naman hindi pa siya agad bumagsak at sa halip ay nagsimula na siyang magdugo sa kanyang tenga, mata, ilong at bibig. Siguro, ang sandali na nagising ang espiritu ay ibang karanasan para sa bawat tao. Siguro naging ganito lang sa akin dahil sa espiritu ko. Habang sinasabi ng malakas ang kanyang iniisip, nagsimulang tumibok ang puso ni Linfang at pinakawalan niya ang kanyang espiritu. Biglang nagkaroon ng hindi maipaliwanag na sensasyon si Linfang. Ang kanyang paligid ay tila ganap na nagbago. Wala na si Linfang sa parehong lugar, sa halip ay bumalik na siya sa mundo ng kadiliman. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, nararamdaman niya ang kanyang paligid at mas alam niya ang lahat sa paligid niya. Siya ay may mahinang pakiramdam na nakikita at naririnig niya ang lahat sa paligid niya, kahit na ang lahat ay nasa kadiliman. Ramdam na ramdam niya ang damo habang umiindayog ito dahil sa ihip ng hangin. Ramdam na ramdam niya ang bawat patak ng ulan habang malakas itong bumagsak sa lupa. Siya ay naging lubhang kalmado at nagsimula siyang maramdaman ang lahat sa paligid niya. Nagpatuloy siya sa paggalaw at naramdaman ang mga pagbabago. Hindi niya alam kung gaano siya nagbago o kung gaano kalakas ang kanyang mga pandama sa puntong ito. Ngunit tila sa sandaling ito siya ay naging alam ang lahat. Nararamdaman niya ang lahat ng bagay sa mundo sa paligid niya, lahat ito ay bahagi niya. Ang mas nakakagulat kay Linfang sa gabi ay nakita niya ang lahat, gayunpaman, ang mga mata na ginagamit niya ay hindi katulad ng kanyang sariling mga mata. Sila ay nakakatakot na mga mata na hindi mukhang tao. Hindi niya maiwasang manginig kapag nakatingin sa mga mata, anong nakakatakot na pakiramdam ang ibinigay ng mga ito. Itim. Espiritu. Napagtanto ni Linfang na ang kanyang utak ay mas mabilis kaysa dati at mas naiintindihan niya ang mga bagay-bagay kaysa dati. Ang kapangyarihan ng kanyang espiritu ay halos nakakatakot sa kanya. Parang walang hanggan ang kapangyarihan niya gaya ng kadiliman sa paligid niya. Nagsimula na namang tumibok ang puso niya. Isang napakalaking anino ang lumitaw mula sa kanyang likuran. Ang anino mismo ay hugis spiral. Sa tuktok ng anino, mayroong isang kahanga-hanga at sagradong libro na nakasuspine. Nagsimulang magbukas ang libro. Ito ba ay isang espiritu? Si Linfang ay may nagtatanong na tingin sa kanyang mga mata. Tila na impluwensyahan ng anino na iyon ang espiritu ni Linfang na pinakawalan niya sa kadiliman. Tila naging malinaw ang lahat. Ang eksena ay parang sa kanyang panaginip. Isang walang katapusang kadiliman, at sa loob ng kadilimang iyon ay isang maliwanag na liwanag. Ang libro ay lumitaw at tahimik na lumulutang sa itaas ng kanyang ulo. Sa mga alaala ni Linfang, isang espiritu na maaaring palabasin ng 2 beses ay wala. Para bang may 2 sapin ng espiritong iyon na maaaring palabasin. Ang unang layer ay isang anino na sumanib sa mundo mismo, at lumikha ng mundo ng kadiliman. Ang pangalawang layer ay isang celestial na aklat. Naisip ni Linfang na ang kanyang espiritu sa una ay nabigong ganap na magising. Ngunit hindi lamang tila hindi ito nabigo, ngunit ito rin ay lumampas sa karaniwang kaalaman. Celestial Book. Isang book spirit. Hindi alam ni Linfang kung anong uri ng espiritu ang mayroon siya.
Sa sandaling iyon, sa kontinente ng Siyam na Ulap, mayroong walang katapusang dami ng mga kasanayan at espiritu. Ang paggising ng isang espiritu ay bumubuo rin ng isang malaking pagbabago. Wala maraming tao na lubos na makakaunawa sa mga misteryo ng mga espiritu. Alam lang nila na maraming iba't ibang espiritu na lahat ay magkakaiba kapag nagising, depende sa taong gumising sa espiritu. Ang espiritu ng libro ay isang misteryoso, si Lin Fang ay namangha. Ang lakas nito ay hindi namamalagi sa pagpapakawalan ng mga pag-atake o pagprotekta sa kanya habang nakikipaglaban. Ito ay hindi mabisa sa parehong opensa at depensa ngunit ang mga nagtataglay ng espiritu ng libro ay maaaring isulat ang mga hindi pangkaraniwang bagay sa loob ng aklat. Ang mga hindi pangkaraniwan at pambihirang mga bagay na ito ay maaaring lubos na makaimpluwensya sa bilis ng paglilinang ng mga taong nagtataglay ng gayong espiritu. Oh my God! Bumuntong hininga si Lin Fang. Biglang nagliwanag sa loob ng madilim na mga mag-aaral ang dalawang maningning na ilaw na pilak, tila ang araw ay sumisikat sa loob ng madilim na mga mata na ito. Nangyari ito sa maikling sandali at pagkatapos ay nawala ang mga ilaw na pilak. Malalim ang iniisip ni Lin Fang. Ang mga maliliit na ilaw na ito ay nangangahulugan na ang unang pahina ng aklat ay nabuksan. Tila nabigyan siya ng mahiwagang kapangyarihan ng universo. Tatawagan kitang aking celestial spirit. Bulong ni Lin Fang. Ang kanyang espiritu ay unti-unting nawala at ang mga mata ni Lin Fang ay naging normal muli. Bumalik sa normal ang kanyang mga mata at nawala na ang nakakatakot na kadiliman. Malinaw at normal ang nakikita niya. Kakaibang sensasyon na lang ang natitira sa kanyang likuran. Ibinaling niya ang kanyang ulo, isang kulay puti na chi ang patuloy na umaagos mula sa kanyang katawan. Maaaring gamitin ni Lin Fang ang chi na langit at lupa ayon sa gusto niya, maaari siyang lumikha ng nakakagulat na kapangyarihan gamit ang chi na ito. Nakalusot si Lin Fang sa layer ng Ling Chi. Matapos magising ang kanyang itim na espiritu na siyang unang sapin, nailabas niya ang pangalawang sapin ng kanyang makalangit na espiritu. Kahit na ang kanyang maliit na espiritu ng ahas ay hindi nagawang gumising, si Lin Fang ay lubos na nasisahan pa rin. Ang pagpapakawala sa unang layer ng kanyang celestial spirit ay sapat na upang lubos na madagdagan ang kanyang lakas. Ang pangalawang layer, ang kanyang espiritu ng libro, ay magbibigay sa kanya ng suporta na makikinabang sa kanyang landas ng paglilinang at hindi ito nangangailangan ng pagpapalaya para sa kanya upang makakuha ng mga benepisyo. Unang Ling Chi layer. Mula ngayon, hindi na ako mapipigilan. Kumpiyansa sa pag-iisip ni Lin Fang habang nakiti. Nararamdaman niya kung gaano kakilakilabot ang mga pagbabago sa loob ng kanyang madilim na espiritu. Ang unang layer ng kanyang celestial spirit ay ang kanyang dark spirit, ngunit ang kapangyarihan nito ay nakakatakot. Mula sa sandaling iyon, kung makilala ni Lin Fang si Lin Chen, wala siyang problemang talunin siya. Kahit na sobrang mayabang si Lin Chen, mayroon pa rin siyang yelo at apoy na universal na espiritu, ngunit ito ay wala kong ikukumpara sa kanyang itim na espiritu. Umuulan pa rin ngunit nagsimula nang sumikat ang araw sa abot tanaw. Ang ilang mga sinag ng sikat ng araw ay nagsimulang dumaan sa kapaligiran. Tumayo si Lin Fang at tiningnan ang kanyang damit na basang-basa dahil sa ulan. Hindi niya maiwasang mapangiti. Ang pagupo sa labas magdamag ay isang nakakabaliw na karanasan. Inangat ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin sa malayo at inisip niya ang nangyari noong gabi nang walang awa niyang pinatay ang 12 ng mga cultivator pabalik sa lungsod. Kung siya ay medyo mahina, siya ay namatay sa isang trahedya na kamatayan. Nalanklan ng Yangzhou City, na Lan Fang, mas maaga kang magsisisi sa ginawa mo kagabi. Tumayo si Lin Fang at nagsimulang maglakad. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 44, mapangahas. Sa Yangzhou City, sa City Avenue, maraming tao ang nagtipon. Ang kapaligiran ay lubhang masigla at maingay. 6 na tao, kasama si Kyulan. May natitira pang pwesto. Masyadong nakakatakot iyon. Ang bawat isa sa kanila ay napakalakas. Talagang kukunin ko ang huling pwesto, tiwala na sabi ng isang binata sa karamihan. Sa iyong mga panaginip, pinili na nila ang ikawalo. Ito ay Feng Chen. Si Feng Chen ay nasa ikasyam na layer ng Qi. Siya ay mas malakas kaysa sa sinuman sa lubang clan. Kanina, hindi siya nagpumilit na sumali pero iyon nga lang ay hindi niya gusto. Nakagawa na siya ngayon ng hakbang dahil naiinis siya na hindi siya napili ng mas maaga. Paano ka makakalaban kay Feng Chen? Sabi ng taong nakatayo sa tabi niya. Nakakatakot, sabi ng binata. Nang marinig ng binata ang pangalang Feng Chen, nagbago ang kanyang mukha sa isang iglap. Nakaramdam siya ng matinding panlulumo. Tila sa pagkakataong ito, hindi siya pipiliin ng pinuno ng clan. Ang Nalan clan ay palaging nag-organisa ng isang taunang paligsahan, gayunpaman sa taong ito, bukod sa 4 na pinakamalaking angkan, at mga panlabas na angkan na hindi matatagpuan sa Yangzhou City, ang mga natatanging alagad na kabilang sa iba pang maliliit na angkan ay maaari ding lumahok. Gayunpaman, ang maliliit na angkan na ito ay pinahintulutan lamang na magpadala ng 8 disipulo para lumahok sa paligsahan. Sa parehong batayan, ang mga angkan sa loob ng lungsod, ang Nalan clan, ang Gu clan, ang Lin clan at ang Wen clan ay pinapayagan din ng maksimum na 8 disipulo. Ang mga disipulong ito ay dapat na kumatawan sa pinakanamumukuntinjing mga disipulo ng Yangzhou City. Dahil dito, ang pagsali sa paligsahan ay isang tunay na karangalan at pribilehiyo na magbibigay daan sa mga natatanging alagad ng lahat ng angkan na ipakita ang kanilang mga kakayahan sa malaking bilang ng mga tao. Sa kasamaang palad para sa ilang mga tao, ang Nalan clan pati na rin ang iba pang 3 malalaking clan ay nakapili na ng kanilang mga kalahok. Si Kyulan ay napili bilang isa sa mga kalahok dahil siya ay napakalakas.
Sa sandaling iyon, mayroon ng 7 tao na nangangahulugang ang angkan ay kailangang pumili ng isang huling disipulo at ang posisyon na ito sa paligsahan ay malamang na si Feng Chen. Si Feng Chen ay nakasuot ng asul na damit. Payat siya at mayabang ang mukha. Sa sandaling iyon, nakahalukip ka pang mga braso niya sa kanyang dibdib habang lumalabas siya sa karamihan at sinabi sa malamig at hiwalay na paraan. Ang huling kalahok na iyon ay ako. Nang makita ng mga tao kung gaano siya karugan, hindi nila maiwasang mapuno ng puot at panghihinayang. Ilan sa mga nakababatang henerasyon ay gustong makipagduel sa kanya at sukatin ang kanilang sarili laban. Sa kanyang ngunit kung isa sa alang-alang ang kanyang lakas, kailangan nilang mag-ingat. Parang mga miyembro lang ng audience ang mapapanood nila. Tumingin si Feng Chen sa ilang daang tao na naruroon na may hitsura ng paghamak. Napakaraming basura. Lahat sila ay duwag. Kaya pala, hindi sila napili at ako ang napiling sumali. Sabi ni Feng Chen sa mapang-akit na tono habang nagsimula siyang magtungo sa main hall. Sa pangunahing bulwagan, mayroon ng 7 tao na nakaupo sa isang kalmadong estado. Ang mga ito ay tiyak na si Kyulan pati na rin ang 6 na iba pa na napiling lumahok. Ang taong iyon ay talagang mayabang gaya ng sinasabi ng mga chismis. Sinasabi nila na siya ay labis na malupit sa lahat ng kanyang mga kalaban at gagamit pa ng mga diabolic na pamamaraan upang manalo. Sino ang maglalakas loob na hamanin siya? Ang mga kahihinatnan ng paghamon sa kanya ay magiging mapaminsala lamang. Malamang mapilayan niya ang kanilang paglilinang. Sabi ng maraming tao sa karamihan. Kahit na maraming tao ang napupuot kay Feng Chen, walang nang ahas na ibuka ang kanilang bibig. Si Feng Chen ay mabagsik at malupit. Sa mga tao ng Chi Layer, kakaunti ang mga taong kayang talunin siya na naging dahilan upang lalo siyang maging mapagmataas at mapagmataas, nasiyahan siya sa pananakot sa mga mas mahina kaysa sa kanya. Ang mga tao sa loob ng karamihan ay walang pagpipilian kundi ang tumingin sa kanya na sumama sa iba sa pangunahing bulwagan. Teka, teka. Sabi ng malakas na boses. Sa tahimik na karamihan, ang boses na iyon ay partikular na malinaw at malakas. Sandaling nagulat ang mga tao at may nakita silang isang binata na papalapit sa malayo. Nakasuot ng puting damit ang binatang ito. Hindi man mukhang mamahalin ang mga damit niya, malinis at malinis ang itsura niya mula ulo hanggang paa. May bitbit siyang mahabang espada sa likod. Ang kanyang katawan ay mukhang matibay ngunit maamo. Nakita siya ng karamihan na kaakit-akit. Mukha siyang lipid na parang tubig. Nagbigay siya ng aura ng misteryo sa lahat ng nakatitig sa kanya. Ang kanyang malinaw na mga mata ay puno ng malalim na pag-unawa. Ang kanyang hitsura at edad ay tila hindi tugma sa kanyang karunungan. Nang makita siya ng mga tao sa karamihan, sila ay humihingal sa paghanga at nakaramdam ng kababaan sa kanyang harapan. Ang binata na nagpakita ay talagang si Lin Fang pagkatapos maligo at magpalit ng damit. Matapos magtanong sa paligid, mabilis niyang nalaman na may pagpipilian para sa paparating na paligsahan na magaganap at mabilis siyang nagmadali sa lokasyon. Tumingin si Feng Chen kay Lin Fang, ang kanyang mga braso ay nakahalukip pa rin sa kanyang dibdib. Tiningnan niya si Lin Fang sa isang nakakainis na paraan habang nakangiti at sinabi. Sinasabi mo bang maghintay ako? Talaga. Sabi ni Lin Fang na mukhang hindi niya naiintindihan ang ekspresyon ni Feng Chen. Walang pakialam siyang tumango. Nakangiti pa rin si Feng Chen at pagkatapos ay tumingin kay Lin Fang na parang nahahabag ito sa kanya, kahit na mas bata si Lin Fang sa kanya ng ilang taon. Pagkatapos ay ngumiti siya at nagsabi. Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng paghihintay sa akin? Tumiti si Lin Fang ng pilit at medyo nagulat. Sa landas ng paglilinang, mayroong maraming mga tao na may talento at inakala na sila ay mga henyo. Tila ang mga ganitong uri ng mga tao ay gustong ipakita ang kanilang mga kapangyarihan laban sa mga mas mahina kaysa sa kanilang sarili, na para bang sila ay gumaganap ng isang papel na kailangang magmukhang marangal at malakas. Naging malinaw sa kanya na ang mga tao sa mundong ito ay patuloy na gagampanan ang mga papel na ito at kikilos ng kalokohan para sa kapakanan ng pagpapakita. Nagsimulang maglakad si Lin Fang patungo kay Feng Chen na may kumpletong kalmado sa kanyang mukha. Ang mga tao ay nagtataka kung ano ang nangyayari at nagsimulang panoorin si Lin Fang. Baliw ba ang lalaking iyon? Siya ay humigit kumulang 16 na taon kaya maaari lamang niyang maabot ang ika-7 o ika-8 layer ng Chi, ngunit naisip pa rin niya na maaari niyang makipagkumpetensya kay Feng Chen na kabilang sa isa sa pinakamakapangyarihan sa mga maliliit na angkan sa Yangtze City at siya ay itinuturing na isang henyo. Ang batang iyon ay gustong hamanin si Feng Chen. Ngunit tanging ang pinaka-talented, ang pinakamagaling at ang pinakanamumukod tanging mga disipulo ng Yangzhou City ang makakalaban niya. Paano kaya ang hindi kilalang binata na ito ay maaring magkasya sa pamantayang? Iyon. Mukhang gusto mo ring pumasok sa main hall. Hindi ko talaga alam kung dapat ba kitang handgan dahil sa iyong katapangan, ngunit ang iyong ginagawa ay labis na kamangmangan. Gayunpaman dahil gusto mo akong hamanin, pupulutin ko ang iyong paglilinang sa pagiging tanga para isipin na karapat-dapat kang panindagan. Kapantay ko lang. Sabi ni Feng Chen na malinaw na itinuro ang kanyang poot kay Lin Fang. Ching! Nang metal na tunog ng isang espada na tumatagos sa hangin ay pumuno sa kapaligiran at isang maliwanag na liwanag. Ang pumuno sa espasyo sa harap ni Feng Chen. Kaagad pagkatapos, nahulog si Feng Chen sa lupa at nagsimulang gamulong habang umuungol. Umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Malakas ang ubo niya at mas maraming dugo ang napuno sa bibig niya. Itinaas ni Feng Chen ang kanyang sarili hanggang sa nakaluhod siya sa isang tuhod. Ang dugo ay walang tigil na umaagos mula sa kanyang bibig. Ang mga patak ng dugo ay walang katapusang bumabagsak sa lupa. Ibinalik lang ni Lin Fang ang kanyang espada sa kanyang kaluban na may tunog na kling.
Ang mga tao sa loob ng karamihan ay nakatingin lang sa nangyari dahil sa gulat. Lahat sila nanginginig sa pananabik at takot. Lin Feng. Natalo ba ni Lin Feng si Feng Chen sa isang strike? Gaano kalakas? Sabi ng isang lalaki habang nanginginig sa kanyang gulugot. Hindi lamang siya mga 16 na taong gulang ngunit hindi nagawa ni Feng Chen na magsagawa ng isang pag-atake laban sa kanya. Nagpakita pa ng awa si Lin Feng at naging banayad sa paggamit ng kanyang espada, kung hindi, si Feng Chen ay agad na napatay. Ang daldal mo talaga, sobrang kalokohan. Dapat kang maging mas maingat sa iyong mga salita, sabi ni Lin Feng sa malamig na tono habang hindi man lang tumitingin kay Feng Chen na nasa likuran niya, nakaluhod sa sahig. Pagkatapos, nagpatuloy si Lin Feng sa paglalakad patungo sa pangunahing bulwagan. Si Feng Chen ay nakatingin kay Lin Feng nang may panghahamak. At sa huli ay hindi na siya binigyan pa ni Lin Feng ng isa pang sulyap dahil hindi siya katumbas ng halaga. Habang tinitingnan si Lin Feng mula sa likuran, si Feng Chen ay may 1,000,000 pag-iisip sa parehong oras. Madaldal ka talaga, sobrang kalokohan. Dapat kang maging mas maingat sa iyong mga salita. Patuloy niyang inuulit ang mga salitang sinabi ni Lin Feng sa kanya. Ang landas ng paglilinang ay puno ng mga sorpresa. Malawak ang langit at malalim ang karagatan, sino ang nakakaalam kung gaano kalawak at kalalim ang mga ito? Ang mundo ay maaaring baligtad sa mga pagkakataon, ang ilang mga cultivator ay naniniwala sa kanilang sarili na mapalad na maging napakalakas na mga henny-oat na laman na sila ay maliliit na isda lamang sa isang napakalaking lawa. Upang patuloy na maging mapalad, upang manatiling isang malakas na henyo, ang isang cultivator ay kailangang magkaroon ng isang malakas na paghahangad at determinasyon patungo sa pagsasanay. Ang isang cultivator tulad ni Feng Chen ng ika-9 na layer ng chi ay parang palaka sa ilalim ng isang balon. Hindi niya makita kung gaano talaga kalawak ang mundo. Sa makatuwid, ang pagiging mayabang at mapang-akit ay hindi magandang pag-uugali at ang espada ni Lin Feng ay nagturo sa kanya ng isang mahabang nararapat na aral. Ang lakas ay ang lahat sa mundong ito. Habang nagpupumilit na tumayo, si Feng Chen ay nakatingin sa likod ni Lin Feng at nakayuko. Hindi siya naghangad at nagpupuri kay Lin Feng, sa halip ay nagpapasalamat siya na itinuro sa kanya ni Lin Feng na ang kanyang pagmamataas ay maaaring magbuwis ng kanyang buhay at nagbigay sa kanya ng isang mahusay na aral. Ang daan ng paglilinang ay hindi ang daan kung saan ka dapat mag-provoke ng Hindi rin iyon kung saan maaari mong hayaan ang iyong sarili na ma-provoke ng walang paghihiganti. Ang pangyayaring iyon ay nagpagulo sa maraming tao ngunit ang mga ekspresyon ng ilang mga tao ay nagniningning na para bang naiintindihan nila ang nangyari sa kanilang harapan. Gayunpaman, hindi napansin ni Lin Feng ang mga ekspresyong ito. Hindi pa siya ganap na nasa main hall nang biglang magiba ang ekspresyon ng pito pa nang makita siyang papalapit. Lalo na nagulat si Qiulan. Sa Whistlewind Restaurant, nakita niya siya at halatang maraming alam tungkol kay Lin Feng. Alam din niya ang lahat tungkol sa mga problema ni Lin Feng sa loob ng Lin Clan. Sasali ako sa tournament ngayong taon. Sabi ni Lin Feng na parang relax pero mahigpit habang nakatingin kay Qiulan. Matapang siya at prangka, iginit niya na kailangan niyang makilahok. Napakamatapang. Sabi ng isang alagad na nakaupo sa tabi ni Qiulan habang hinahampas ang mesa, na naging dahilan upang pumutok ang kahoy na mesa sa isang malakas na putok. Sino ka sa palagay mo? Iniisip na makakausap mo talaga si Qiulan ayon sa gusto mo, sabi ng galit na alagad, tinawag siyang Wu Xiao. Lahat ay nagpapantasya tungkol sa magandang Qiulan. Bukod pa rito, siya ay napakalakas at nasa tuktok na lampas sa ika-9 na layer ng chi. Ang kapangyarihan ni Feng Chen ay walang katumbas. Nakita niya kung paano natalo ni Lin Feng si Feng Chen sa isang hit at kung gaano kadali ito para kay Lin Feng. Kaya't napansin niya kung gaano kalakas si Lin Feng. Sa makatuwid, sa sandaling iyon, ang pag-uugali ni Wu Xiao ay isang walang laman na pagpapakita ng lakas upang makuha ang atensyon ni Qiulan at gawin itong magustuhan niya. Sinulyapan ni Lin Feng si Wu Xiao at pagkatapos ay naglakad patungo sa kanya pagkatapos ay agad na tumayo si Wu Xiao at naglabas ng isang malakas na chi, handang makipaglaban. Ang puti at nakasisilaw na liwanag ng espada ay kumislap at tinusok si Wu Xiao nang napakabilis na wala na siyang oras para mag-react. Siya ay nagbigay ng isang kakilakilabot na sigaw na hindi makaganti. Bilis. Matapos masira ang layer ng Lin Chi, ang swordplay ni Lin Feng ay naging napakabilis at maliksi, mas higit pa kaysa dati. Hinawakan ni Lin Feng ang leeg ni Wu Xiao at dinala siya sa pasukan ng main hall. Bakit ang isang basurang tulad mo, gustong sumali sa tournament? Napakawalang kwenta. Habang sinasabi ito sa malakas na boses, sinipa ni Lin Feng ang katawan ni Wu Xiao na lumipad palabas ng pangunahing bulwagan at gamulong pababa sa mga hagdan patungo sa lupa ng pangunahing plaza kung saan naroon ang karamihan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 45, pagdating sa arena. Si Wu Xiao ba iyon? Ito ay si Wu Xiao. Napuno ng sigaw ng sorpresa ang paligid habang pinapanood nila si Wu Xiao na lumipad palabas ng main hall at gamulong pababa sa mga hagdan. Si Wu Xiao ay mas malakas kaysa kay Feng Chen. Siya ay sikat sa Yangzhou City, ngunit ang henyong ito ay natalo din ng hindi kilalang binata na pumasok sa main hall. Ang pagiging nasugatan at napahiya sa publiko ang kabayaran na ibinayad niya sa pagkagalit kay Lin Feng. Si Lin Feng ay hindi nagpakita sa kanya ng awa at ininsulto siya habang sinisipa niya siya mula sa pangunahing bulwagan. Sino ang batang disipulong iyon? Ang yabang. Saang angkan siya kabilang? Hindi ko pa siya nakita ngayon, saan siya nanggaling? Lahat ng nandoon ay gustong malaman kung sino ang binatang iyon. Hindi sila naniniwala na may ganoong henyo sa loob ng Yangzhou City na matagal nang nakatakas sa kanilang atensyon, isang disipulo na ganito kalakas ang mapapansin ng mas maliliit na angkan sa pamamagitan ng ngayon. Gayunpaman, wala silang ideya kung sino ang binatang ito, paano naging posible ang ganoong bagay.
Kung alam ng lahat kung sino ang mayabang at dominanteng binata na kakapasok pa lang sa pangunahing bulwagan, magugulat silang malaman na iyon ang basurang pinaalis sa Lin Clan. Ayon sa mga chismis na pinatalsik siya kasama ng kanyang ama dahil sa pagiging basura, inatake pa ng kanyang ama ang isang junior clan member para protektahan si Lin Fang. Magugulat sila na ang basura sa loob ng mga alingaw na ito ay ang makapangyarihan at dominanteng binata sa harap ng kanilang mga mata. Ang iba pang mga disipulo, na nasa pangunahing bulwagan ay lahat ay kabilang sa mas maliliit na angkan sa loob ng Yangzhou City, lahat sila ay mga mahuhusay at makapangyarihang miyembro ng mga nakababatang henerasyon. Ang mga disipulo na bumubuo sa 8 kalahok ay ang pinakamalakas na talento na maaaring paunlarin ng maliliit na angkan. Sa wakas ay dumating na ang araw ng taunang paligsahan at nagkaroon ng malaking kaguluhan habang pinapanood ng karamihan ng mga miyembro mula sa malalaking angkan na dumating sa arena. Ito ay isang pagkakataon para makita nila ang lahat ng mga talento na humuhubog sa kinabukasan ng lungsod. Hindi nila madalas magkaroon ng ganitong pagkakataon. Tingnan mo doon, nakaupo sa katimugang bahagi ng arena ang mga miyembro ng Lin Clan. Ang nasa gitna ay si Lin Ba daw. Mukhang totoo ang mga chismis, ang paglilinang ni Lin Hai ay napilayan ni Lin Ba. Daw at pagkatapos ay ang kanyang anak at siya ay pinatalsik sa Lin Clan. Naririnig ang mga usapan habang nakatingin ang maraming tao kung saan nakaupo ang mga miyembro ng Lin Clan. Maririnig ng isa ang lahat ng uri ng komento mula sa karamihan. Nagkaroon ng patuloy na talakayan at maraming tao ang nagbibigay pansin sa Lin Clan dahil sa mga chismis na kumakalat sa Yangzhou City. Nagdulot ito ng sensasyon sa buong lungsod. Sa sandaling iyon, nakumpirma ang mga alingawngaw. Si Lin Chen iyon. Ang ganda. Ngunit medyo nakakatakot siya, nakalusot na siya sa Ling Chi layer. At 16 na taong gulang pa lang siya. Siya ay kahanga-hanga. Sana maging asawa ko siya pagdating ng araw. Sa iyong mga panaginip. O itigil mo, kung marinig ka ng mga tao mula sa Lin Clan, mapilayan ka nila o mas masahol pa ay pupugutan ka ng ulo. Hehe, sinasabi ko lang. Tumingin ka doon, dumating na rin ang Nalan Clan, iyon ang pinuno ng lungsod at ang prinsesa na si Nalan Fang. Patuloy na nagkomento ang mga tao nang dumating ang mga tao sa arena. Sa sandaling iyon, dumating na ang mga miyembro ng Nalan Clan at umupo na sa kani-kanilang upuan sa arena, malapit sa stage. Si Nalan Xiong ay sikat, matangkad at matibay, siya ay mukhang napakaprestihiyoso. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya, madaling hulaan na mayroon siyang pambihirang kapangyarihan. Nang makita ni Nalan Xiong ang mga ekspresyon ng mga tao sa karamihan, ngumiti siya at pagtatapos ay agad na sinabi, "Ngayon, lahat ay nakapunta sa tournament na inorganisa ko. Ako, si Nalan Xiong, ay labis na masaya. Gayunpaman, kung sino man ang manggahas na gumawa ng gulo, ako, si Nalan Xiong, ay hindi magdadalawang isip at haharapin ka sa isang napakabastos na paraan." Maraming tao ang tumanggo. Kaharap nila ang Nalan Clan. Kahit na gusto nilang magdulot ngulo, kailangan muna nila ang mga kasanayan at kakayahan para magawa ito. Sige, sapat na sa walang kwentang pananalita ko. Alam kong lahat kayo ay hindi pumunta para makinig sa isang matandang tulad ko. Anyayahan natin ang ating mga namumukod tanging kabataang magsasaka na pumunta sa yugto ng labanan, tama ba? Sabi ni Nalan Xiong at saka siya umupo. Tumanggo ang lahat nang matapos siyang magsalita. Naghahanda na ang lahat ng kabataan at natatanging mga alagad para lumabas sa entablado.